Remote And tayo. Ma'am Connie. Ayan. Opo. Update lang po kami doon sa plate number Yung plate number taga 10. DOTR Ano na gumamit pong po. kapalaran nitong opisyal ng DOTR, si Opo. Undersecretary? Kahapon po, nagbigay tayo nung umaga ng ultimatum sa kanila na kailangan nilang isurrender yung sasakyan, yung registered owner at yung driver, pati yung sakay. Apparently, dumating po kahapon ng 3:00 yung sasakyan lang at yung driver. Hinahanap ko nga ho yung number 10 na plate, hindi nila nilabas. Kasi Nok. kako ang yabang, ang, Oo. ah, ang ano nila na kumpronta ng tao sa daan na naka-number plate tapos ngayon na pinaso-surrender, hindi nila masurrender yung Mm. number 10 na plate. Oo. Ah, Nagdesisyon po ako na i-impound yung Lexus ng sasakyan Wow, kasi Lexus. marami pong questionable ho akong gustong maklaruhan. Una-una Oo. yung plaka, pati ho yung wangwang, yung blinker. Oh? Oo. Kasi yun hong blinker, hindi ho basta nilagay doon. Ah. Kumbaga talagang properly installed. Kita naman po natin sa video hanggang dun sa likod. Naka-wire talaga, no? Oo, opo. Talagang, Ano nako. bang Oo. kaso nila nung hinuli? Hindi po sila nung pangyayari pong yon, nagkagit-gitan, hinarang nila yung multicab, Oo. tapos sinapok nila Uy. yung driver ng multicab. Yun nga ho yung nagsabi nung na driver na VIP sila, mababaril sila. Ha? Napakapangit ho napaka Mm. hindi ho naaangkop na lalo na ho na nasa gobyerno tayo, Tama. hindi po tayo dapat gano'n. Kasi ang pangulo nga po natin, ang presidente Bongbong Marcos, hindi ho inaalaw. Ako po kasi galing Office of the President Opo. Hindi po kami hinahayaan na maglagay ng mga wangwang, blinker. Tapos eto, Mm. So ganyan si po sila. Yusek Ricky Alfonso, hindi siya lula nung sasakyan nung nangyari ito? Lulan po na nakasakay po siya. Opo, Lulan. nakasakay po siya dun sa Aba, sasakyan. Oo, Hindi niya bumaba po inawat siya dun yung sa sasakyan. driver? bumaba. Dun po sa video, base sa video, inaawat niya yung pangyayari. Pero ang sa amin po kasi, ang question ko doon, yung blinker at yung plaka. Oo. Tama. Tapos yung action po nung kanyang driver na hindi ho naaangkop. Kanino po Ah, nakapangalan yung SUV? Kay yun Yusek pa ba? O sa yun ibang pa ho ang tao? Yun pa hong isa kaya pinaso-surrender ko pati yung plaka, pati sasakyan kasi nakapangalan ho sa private company Na yung Ah, na sasakyan. may insurance contract sa LTO? Hindi ko ho alam na ngayon ko lang naalaman na may insurance contract 'yan. hmm. Eh, Para may conflict pero na rin yung dun. oo, yung ngayon pa lang ho nalaman ko na private nung kahapon nung nag-show cause order ho kami, nalaman ko na private yung pangalan ng kumpanya. Opo. So kaya kailangan po talagang i-impound para Mm. maimbestigahan. Nung So Kasi malinaw, hindi siya issue ng DOTR yung Lexus sa kanya. Ito'y pag-aari isang pribadong kumpanya sa na pinahiram may di interes umano. sa LTO, no? opo, ano po siya, private company po siya, Igan. Opo. Malinaw po na private. Yung interest naman po, hindi ko pa ho alam sa ngayon dahil first day ko lang po kahapon. Opo. Pero kaya po pina-impound ko yung sasakyan para maimbestigahan po mabuti, makapag-come up ako ng malinaw na report kung ano po talaga ang totoo dito. So Oo. hiram lang pala. Hiram, pero baka may conflict of interest doon, sir, hindi ba? Opo, maaari po. Kasi bakit po nakalagay yung protocol plate doon Mm. sa private company, nasa sakyan, registered na Nak private company. Oo. eh, Medyo baka naman questionable po. baka yung pati yung plakang 10 peke, 'di ba? O baka kaya Yun hindi po nila yung masurrender. actually, Igan, yun nga po yung Oo. gusto kong makita kasi kaya ko ho pinaso-surrender pati plaka may markings po kasi ang plaka Tama. malalaman ko kung anong ano nito wala ho akong nakita kaya ho medyo nadismaya ako kahapon kasi parang naglolokohan lang kami ng Mm. driver para hindi niya dalhin, sabihin niyang
tinabi lang niya o iniwan niya. Naku po. Hindi ho angkop yun. Wala ho ba kayong parang powers to go halimbawa siguro para puntahan po mismo kung saan yung sinasabing nakarehistro yung sasakyan para ho makita talaga 'di ba kung ano yung mga ando pa ba yung blinker, yung sinasabing plate number 'di ba ng 10. Kahapon po, umaksyon na ho yung intelligence division namin ng LTO. Pinuntahan na mismo yung kumpanya sa Okay. Makati. Good. Oo. Oo, kasi sakop po sila ng show cause order. Kailangan ho nila magpaliwanag Yes. Si Oo. Yusek, regarding dito. Ano hong si nangyari Yusek na doon? Alfonso ba may paliwanag na sa inyo? Nakausap Asek? nyo na ba? Igan sa DOTR po hindi po kasi saklaw ng ang kapangyarihan ng LTO yung Oo. siya, pero kailangan pa rin niyang magpaliwanag kasi Oo. sakay po siya dun sa sasakyan although undersecretary siya, kailangan pa rin niya i-explain kasi Tama. medyo yung violation sir yung blinker, yung wangwang, Tama. tapos yung protocol plate. Kaya Yes. medyo mabigat po Mabigat. Tsaka yung Mm. bang driver ni Yusek o driver din ng kumpanya? Yun po yung nililinaw namin, pero apparently ang initial investigation, driver daw ni Yusek yung nanampal at saka nagsasabing VIP. Opo. So ano revoke na ba yung lisensya ng driver? Ano hong update? Opo, may recommendation na po ako na hindi lang suspension yung license ng driver, revoke na po ang recommendation ko kasi hindi po natin kailangan na bigyan ng lisensya yung mga ganyang tao na kung Oo. umasta Kala mo nakakaperwisyo Diyos, po oo. ng nakakaperwisyo ng mamamayan. Pasensya na siguro sa mga government official, baka magkaroon kayo ng kampanya, lahat na may protocol, patabi nyo muna. Yun Baka ang may sabi ng gumagamit. DOTR, 'di ba? Ang daling Bawal pagawa Opo. lang muna. yan. Opo, naglabas po si Secretary Banoy ng Giovanni Lopez ng kautusan na lahat po kami sa DOTR ay pinagbabawalan na mayroong protocol plate. Tama. Naglabas naman po ako ng direktiba na yung kasi matagal na po nating problema sa totoo lang yung wangwang Totoo yan. Malinaw naman po dun sa AO ng presidente, AO 18, kung alin lang ang dapat na Pwede. merong blinkers and wangwang. Yun yung mga government vehicles na malinaw naman po doon. Hindi po lahat ng government officials or lalong-lalo na ang sibilyan na magmay-ari ng mga ganyan. Bawal po yan. Okay, kung may Oo. makita kami sa daan na naghahari-harian gamit po yung mga blinker na ito kasi meron naman talaga nakikita maya't maya. Saan ho kami pwede magsumbong? Ma'am, yun po yun din ang gusto kong mangyari na yung mga kababayan natin na nakakita dun sa mga private na gumagamit niyan, videohan nila, isend sa amin sa LTO. Aayusin ko po yung sistema kung paano nila ipadala yung sumbong nila. Opo. Within the day po, maaayos ko po yan para lang po ma-video yung mga kababayan natin na na-videohan yung mga hindi tama na gumagamit ng mga wangwang. Ako nga po, taga Batangas po ako noong linggo ma'am, nakasalubong ako ng 2 itim na sasakyan, naka-blinker, Aba, tapos walang plaka. naku po. Oo, so medyo parang alam naman natin. Ano hong ginawa po niyo? yan? Kayo mismo yung nakasalubong Oo, that time ma'am, mag-isa lang ako, ang bagal pa ng kotse ko, hindi ko siya mahabol. Pero identify ko naman kung sino siya. Opo. Kaya Ah, aaksyonan po natin yan. Okay. Opo. Asek, Lakadilaw, kabago-bago nyo lang po dyan sa LTO. Kahapon napag-usapan namin yung tungkol sa mga picture. Opo. May kumawa yata sa inyo kahapon. Oo, Ano ba na? Makikwento nga. Picture ba? maaga po kasi akong pumapasok, dumating ho ako sa LTO 6:00, wala pang tao. Meron hong may lalaki sa labas ng gate bago magwardya na kumakaway. Alam naman natin na mga fixer yan na hindi ho niya ako nakilala dahil ordinary lang po yung sasakyan na dala ko. Akala niya magtatransact ako sa kanya. Kaya po magbibigay ho ako ng mahigpit na direktiba sa enforcement at intelligence ng LTO na walisin yung mga
fixer na yan kasi nagiging daan ho yan ng corruption ng mga empleyado eh. Oo. Ha. Kaya ho dapat ho Yun nga talagang po. Sabi ko nga kay oo. Igan kahapon na pag-usapan na ho rin kasi namin ito, yung problemang matagal na no sa LTO. Excuse me for the term, Mhm. pero parang alam naman ng lahat na may sindikato rin, kumbaga, 'di ba? Opo. So to speak. Opo. Opo. Sabi nga madali naman malaman kung sino yung mga involved diyan. Hulihin niyo ho yung mga Opo. fixer. Oh, yeah. Opo. Pakantahin niyo. Opo. Yun na yung mga, Oho. ayan, 'di ba? Parang Ah, yun ho yung ano. Gaano ba ka hirap pakantahin yung mga fixer, sir? Parang sintonado. dekada na ang tinakbo na may mga Kasabot sa loob. oo eh. Alam niyo po ma'am, sa totoo lang, dapat simple lang naman ho, disiplina lang naman ang kailangan diyan eh. Tsaka Dapat ho sistema. walisin talaga, oho. Tama kayo, sistema. Kasi sa totoo, sa haba ng panahon, kahit ho ako, nag-a-apply ako ng driver's license nung Totoo. araw, rehistro, hindi ho mawala-wala. Kasi alam na naman natin, may kakabit na corruption yan dun Sa sa baba. loob. Kaya nga po, malinaw po yung direktiba ng ating Pangulo Bongbong Marcos na linisin lalo na yung mga problemang ganyan na hindi inaalaw. Yung mga nakaakibat sa mga korupsyon, yan na yung fixer na yan, kailangan talagang disiplinado gawin talaga. Yung totoong trabaho, ma'am, hindi yung sa simula lang. Oo. Mm. Okay, isang lambing na lang. Pinapahabol lang yung yung Opo. nag-a-apply diyan na ang init-init daw tapos yung pinapasweldohan nila naka-aircon sa loob. May gagawin ba Opo. kayong Opo. Reforms. ventilador Ang o ang aircon? initial ano ko po diyan na plano, ikutan ho i-identify po yung mga district offices na yan. Opo. Lalong-lalo na yung mga district offices na may problema. Alam naman natin na may mga proponent na may mga LTO proponent na pwede naman nilang lagyan ng aircon yan. Oo. So para yun nga yun po yung kasama po yun sa 7th agenda ko na pagaanin naman natin yung buhay ng tao na nagtatransaksyon sa LTO. Yung sistema po Yun medyo pa rin. problema po siya mahabang panahon pero kailangan lang po talagang dibdiban po yung trabaho. Yung Opo. pong sorry partner may mga nagtatanong lang, yung sistema ng pagkuha halimbawa daw ng lisensya kasi kailangan 'di ba ngayon sir mag-aano ka na driving school. Yan. Pakamahal daw. Binabaan na. Ma'am, Kahit na daw meron pa ring iba, yun yung sinusumbong po ng ilan dito. Paano ho ba ang inyong monitoring sa ganyan? ma'am Kasi sa ganito, probinsya nga daw 8,000 ano naman daw ang pambabayad ng mga taong nandoon na gusto. ma'am ganito, hindi lang po 'yun, yung buong proseso ng pagkuha ng lisensya, yung pag-input ng driving school, Opo. medyo may mga questionable ho doon kagaya ko, sabi ko nga kahapon, yung theoretical driving school, nung araw pag kayo po kukuha ng driving student permit, magbabayad kayo ng student permit, Oho. mag-e-exam kayo sa LTO, Mm-mm. saka after 30 days magre-renew kayo. Mm-mm. Ngayon, sinabi po ni Secretary Banoy, tingnan mo nga yung ano na yan, yung TDC na yan. Bakit kailangan magbayad muna ang tao ng sa driving school hindi pa nga siya nakakakuha ng student permit. Kumbaga, Correct. Mm-mm. bayad ka muna. Saka baka may kasabwat din again, hindi ba kung sino Opo. yung favored na mga driving schools? Opo. Kaya po yun, isinama ko po yan dun sa aking 7-point agenda na pagaanin yung buhay ng bawat tao, alisin yung mga unnecessary expenses na hindi Tama. naman talaga kailangan, ma'am, na ginagawa nila. Okay. Thank you, Opo. sir. Tawag kami uli pag may mga resulta na ito. Opo, anytime po. Kaya Asek. ako na po ang nagsasalita, Igan, Ma'am Connie. Unang-una, idol ko kayo. Nanonood ako sa inyo nung araw. Ay, salamat. So, mas mapapaliwanag po ng maigi. Oo. Kasi Sana- kaya hindi po muna kami nagtalaga ng Spokesman. spokesperson. Para diretso na po, malinaw na sagot. Sana daw yung kumaway sa yung fixer, sinakay mo na. Oo. Diretso sa kulungan. Ay, Opo, Teka po, may pahabol lang sila, partner. Yung pagpapaliban muna ng panghuhuli at pagbumulta daw ng 5,000 piso na nakatakda sanang ipatupad simula November 1 sa mga gumagamit o kabit po ng improvised or temporary plate. Ano ho ba Opo, ang... ipaliwanag ko lang po. Opo.
dahil marami nagtataka atrasabante daw ang LTO. Hindi po atrasabante. Bago na po ang nakaupo ngayon sa LTO, pinag-aralan ko po ang itong sitwasyon na ito na November 1 na ito. Hindi po ito, para sa aking palagay, dapat po itong pag-aralan munang mabuti. Kasi una, hindi ho kasalanan ng ordinaryong tao na hindi niya makuha yung plaka niya. Marami ho kasing factors niyan. Una, baka dealer ang problema or baka sa LTO ang problema. Kailangan makita po natin yan. Kaya pina-account ko po lahat ng plaka. So far, initial investigation ko, nagkakaroon po ng problema sa courier. So, yun po Okay. yung dapat kong ayusin para po yung mga kababayan natin hindi po nahihirapan. Kaya po, temporary, isuspend ko muna. Pero hindi po ibig sabihin, Igan, Ma'am Connie, na walang hulihan. Apo. May huhulihin po yung mga sasakyan kasi may nakita po ako mga sports car na may plaka naman. Hindi ho nilalagay yung plaka, nagkakabit sila ng parang yung Hong Kong plate para Ay, mukhang malalaki letra. oo. Yes po, oo. Kinakabit para forma-forma. Yun po talaga dapat hulihin po talaga yon. Tapos sa mga kababayan naman po natin na talagang wala pa talagang plaka, ang bilin ko nga po, kung pumunta ho kayo sa LTO, kumuha ho kayo ng authorization. Huwag po kayong magbabiyahe na wala po kayong authorization kasi mahuhuli po talaga kayo kung wala kayong plaka. Oh. So yun po yung importansya nun. Okay. Asek, salamat sa Thank you, oras at Asek. pagpapaliwanag. Ingat po Salamat kayo. po. Salamat po. Asek Marcos Lacanilao, pangalawang araw pa lang ba? Pangatlo. Na LTO chief natin.